Ngayong gabi, Misis na may matinding panalangin, dininig ng Diyos. ano kaya ang kanyang panalangin at paano siya sinagot? Mag-asawang lubog sa utang noon, utang-free na ngayon. Alamin kung paano. Mister, gustong bilhin ng ibang babae. Ano naman kaya ang naging reaksyon ni Mrs.? Tunghayaan ang kanilang kwento sa Landas ng Pagbabago. Tampok sa The 700 Club Asia. Welcome to the 700 Club Asia. Sonja, you've been married now for more than 9 years. So, ano ang naging pagsubok niyong mag-asawa na di mo makakalimutan? Madami na. But I think one of the first, yung hindi ko talaga malilimutan. Kasi when we had just gotten married, syempre, wow, thank you, Lord, such a breakthrough. And then, that first year was really hard for us financially because as a missionary, my husband, his missionary support goal was just enough for one person. Oh. And me, as a freelancer, I could, for some reason that year, hindi talaga ako nakabook ng job. Siguro maybe book a commercial or two, and that really wasn't enough to sustain us. So we had to learn to trust God, that God will move in a new way. And true enough naman, God refreshed us that year. And, God has been faithful ever since. Pero yun yung hindi talaga namin malilimutan kasi parang may time na, anong gagawin natin? Alis na lang ba tayo ng Pilipinas? Or anong direction mo, God? So, Yeah, because you came from the States, yes. di ba? Tapos pareho kaming Wow. nurse. So, inisip namin, madaling kumuha ng trabaho kung pareho kaming nurse sa Right. Amerika. But we had to hear from God, and it took a lot of humility to say, okay, dito tayo tinawag ni Lord, then God will provide where He has called us. Right, that's So, yun. absolutely true. And now, you can look back and say, yes, Lord, you were right all along. Tulad mo, may matinding pagsubok din, di malilimutan ang mag-asawang Anchet at Maven. Dahil sa matinding pagsubok na ito, gusto nang sumuko ni Maven. Naku, ano naman kayang pagsubok yan? Ito ang pagsubok na nagpabago ng kanilang landas at pananaw sa buhay. Sabay-sabay natin alamin. Masaya ang simula ng pamilya ni na Maven at Anchet. Ordinaryong empleyado sila sa isang multinational corporation sa Makati. Laki kami parehong mag-asawa sa hirap at yun, nakikita namin yung hirap sa probinsya. So yung mga magulang namin doon, mga kapatid, no, at pati mga pinsanin, tumutulong ako sa mga kamag-anak ko. Ang feeling ko, responsibilidad ko na tumulong sa kanila kasi ako yung nakakaangat. Tumutulong ako sa family ko, pero madalas hindi ko sinasabi sa husband ko. Pag madalas na, nakakahiya na. Pagka talaga may nangangailangan, kahit ipanghiram ko yan, talagang gagawin ko para makatulong. Nandun yung fear na baka pag sinabi ko sa kanya, magalit siya, or hindi niya ako maintindihan, or baka maging kosto nung hiwalayan namin. Nagsimula yung utang ko, yung lumaki na lumaki. Dahil pag umutang ka ng may interest, and then para mabayaran mo yon, uutang ka ulit na isa pang utang na may interest ulit. Marami ako mga sleepless nights. Hindi alam ng asawa ko, lalo na pag malapit na yung payday. Yung kinakatakutan ko mga 15 at saka 30. Kasi hindi ko alam kung kanina na naman ako uutang para ipambabayad ko sa utang ulit. Kasi ako yung humahawak ng petty cash ng company. So may mga times na kumukuha ko doon sa hawak kong money para lang to cover up yung due ko na utang. Nagtatago talaga ako. Sa phone, oo. Mas madaling magtago pag sa phone eh. Alam mo, hinahanap ko kasi Maven eh. Kasi may utang sa akin, lagi kong hinahanap, hindi ko matsyempohan. So gusto ko sana mangyari, masingil ko yan. Sayang, malaking pera. May mga times na bigla silang dumarating sa office. So yun talagang biglang napapatakbo ko. Minsan natandaan ko, meron pang napatago ako sa ilalim ng mesa eh. Kasi para masabi ko na, parang mapatunayan ko wala ako sa office, wala ako sa table ko. Umabot ako ng mga 300,000+. So parang hindi ko talaga siya kayang bayaran. Isang araw, papuntang Davao ang asawa ni Maven para sa isang fieldwork. Hinatid ko pa siya sa airport. And then pagka iwan ko sa kanya sa airport, umuwi agad ako kasi parang plano ko talaga, ituloy na yung plano kong pagsusuicide. O para at least tapos na lang yung problema. Pumunta ako sa airport, parang hindi ako easy na umalis. Parang I felt something was wrong. I finally decided na I just took the taxi
and went back home. Diniretso niya ako marami ka bang utang? Para ako nakahinga ng maluwag. Iba pala yung nagsasabi ka talaga ng totoo. Yung nagiging tapat ka pala sa asawa mo. Parang ang gaan-gaan na talaga ng feeling ko ng mga oras na yon. Niyakap ko siya, and then pareho kaming hindi kami umiyak, humahagulgul kami pareho. And we prayed right after that. I think that was the, I suppose, best prayer that we had for a long time. Makalipas ang ilang araw, binisita ng mag-asawa ang ilan sa kanilang pinagkakautangan para kausapin kung papaano sila makakabayad. Sinulatan at binisita ng mag-asawa ang kanilang pamilya sa probinsya para ipaalam kung ano ang nangyari sa kanila. The week after, I was in the office and I was cleaning my files. So, ang ginawa ko, meron akong isang folder na hindi ko na bubuksan for a long while, no? And then, nakita ko yung stock awards ko, no? That was the first stock awards that I got from the company. And I just asked myself, baka may value ito. Laking sorpresa ni Anchet na ang halaga ng kanyang stocks ay umabot ng kulang-kulang ₱250,000. Yung saya, hindi ko siya ma-explain. Basta ang naramdaman ko, napaupo ako, naiyak ako. Kasi talagang parang miracle talaga ng Panginoon. Miracle talaga na parang ang bilis-bilis nasagot yung problema namin. Parang kung hindi ko nga maabot ng isip ko na parang totoo pala na answering God pala ang Lord. Na talagang nag-a-answer pala siya ng mga prayers natin. Pero ang nakakatuwa dito, 2 weeks after, yung value ng stocks biglang bumaksak. I don't know if you remember during the Asian crisis. So bumaksak yung value ng stocks at halos wala na ako makukuha kung na-late lang ako ng about a week and a half. Dahil dito, nabayaran nila ang lahat ng pagkakautang. Isang solusyon din ang natutunan nila para tumulong sa kani-kanilang pamilya. Yung mga kamag-anak ko, actually, pagka lumalapit sa akin, sa kanya ko na tinuturo. Asawa mo na sila hihingi, medyo mas nagdadalawang isip sila. Makalipas ang mahigit isang dekada, Vice President na sa isang malaking kumpanya si Anchet. Habang si Maven ay abala sa pag-aalaga ng pamilya, bit-bit ang malaking aral sa buhay. Hindi pala ako talaga completely nag-trust sa Panginoon. Parang I'm leaning on my own understanding. Alam mo yung pag namarating kasi yung payday, di ba, parang naghahanap na ako kung kanino ko tatakbo. Hindi ko inintay na kumilos talaga yung Panginoon sa akin. Sabi ko lang, Lord, I trust in you. Pero sa salita lang, but deep inside me, hindi pala. Alam mo, Sonja, that's why it's so important that yung communication ba between husband and wife should be open. Don't keep secrets from one another. Lalo yan, that's a debt, no? Of course, the husband will say, that's not your debt. No, that's our debt. Yeah. We're gonna fix this together. We can handle this together. And tepta mo, when she admitted na, oo nga, that's why she was about to commit suicide, they prayed together. And sabi niya, it's been a long time since they haven't prayed together. Importante, tama. And the agreement between husband and wife na talagang, and God was with them the whole time, right? Kayo naman, Sonja, how do you handle utang? Well, we don't. That's we the really best don't. way. We don't in a sense that we really, by the grace of God, we really seek wisdom in how we can manage. Because God's finances, whatever we have, it's from God. Whether it's from my job or Fidel's job, it's God's money. So we ask, Lord, how do you want us to steward this? And as much as possible, ayaw talaga namin ng utang because the Bible says the borrower is a slave to the lender. At saka, parang as much as possible. So even the credit card, I treat it as cash. I treat it as a debit card. If I don't have the cash to buy something, I will not swipe that card. I pay it right away. I don't even wait for the due date. I pay it online right away. When you're able, pay it. Right. Tama yun, para you don't have to worry. Samantala, narinig mo na ba ang Mr. For Sale? Mr. For Sale? Ano yun? May ganun? Meron! Ang buong kwento sa ating pagbabalik. Naalala niya yung
time niya sa kulungan. Since nung bata siya, puro gera. Tapos ngayon daw na matanda na siya, gera uli. Yung family ko, pinipilit din naman nila akong umuwi. Oh, bakit pala hindi ka umuwi? Mag-isa siya eh. Hindi ko siya pwedeng iwan kasi attached na siya sa akin. Dahil sa gera ng Israel at teroristang Hamas, naging problema ng mga apektadong caregivers sa Israel ang kanilang supply ng basic needs. Nagtulungan ang Operation Blessing at National Federation of Filipino Communities para magbigay ng Filipino food products at hygiene kits sa 2,000 Filipino migrant workers sa Israel. Nararamdaman mo yung may mga kababayan ka na nag-aalala sa'yo. Papadalahan ka ng ganitong mga pagkain. So, thankful kami doon. Through activity ng Operation Blessing, alam ko na mararamdaman nila not only by food, pero yung yakap ba ng mga kababayan natin. Unang-una, nais naming magpasalamat sa ating mga kababayan sa Israel na nagbibigay ng kakaibang kalinga sa kanilang mga employers, many of whom are the most vulnerable. Your loyalty and devotion is admirable. We also want to say thank you to all our donors for giving us this opportunity to be a blessing to them. Nabigyan tayo ng pagkakataon to encourage and give them strength to keep going. Continue to partner with us and make a difference. Scan the QR code for your monthly donations. God bless you more and more. Nagsimula ang kwento ng pag-iibigan ni Romel at Teresita nang siya ay naghahanap ng trabaho. Nagkakilala kami doon sa promotion na doon kami nag-training kasi papunta kami ng Japan. Kailangan naming pumasa doon sa skills. Hindi nagtagal, ang nasimulang pagkakaibigan ay mas lalong lumalim nang sila ay magkasama. Ang nakita ko lang sa kanya ay mabait siya. Unang-una Christian siya dahil yun din ang hiningi ko kay Lord. Doon nagsimula na masyal kami, nagkukwentuhan kung ano-ano. That time, di ko alam na kami na doon. Dahil sa kagustuhan na magtrabaho bilang musician ni Teresita sa Japan, isang pakiusap ang ginawa ni Romel. Pero ako nakipaghiwalay nung bago siya umalis kasi sabi ko nga, pwede ka na mag-asawa ng Hapon para sa kinabukasan mo. Wag na lang ako kasi wala kang kinabukasan sa akin dahil ako ay babaero at kilala niya ako at nakikilala niya yung mga girlfriend ko. Ganun pa man, hindi siya lumubay. Lumipas ang ilang taon. Bumalik si Teresita sa Pilipinas at doon na nagsimula ang hakbang ni Romel upang siya ay pakasalan. Nakamit ni Romel ang kanyang inaasam na makasal kay Teresita. Meron na akong kasama lagi. So baga, inalis ni Lord yung lasa sa last. Tinanggal niya yun. Hindi na ako nagkakaroon ng mali siya sa pagtingin sa ibang babae. So parang na-satisfied yung pangangailangan ko sa nung nag-asawa kami. Nung una, mag-boyfriend kami, yun, close siya. Pinakita niya, lagi kami magkasama. Ganito. Nung nag-asawa na kami, doon ko na naranasan na nawawala na yung love. Bagamat nanlamig ang damdamin, hindi naman nawala ang pagsuporta ni Romel sa kanilang pamilya. Kung kaya't siya ay nagpaalam kay Teresita upang magtrabaho sa Japan bilang musician. Nang magtrabaho sa Japan si Romel, dito muli bumalik ang kanyang problema. Hindi ko alam ng buhay sa Japan grabe. Na hindi ka lang basta sinisidyus, nakalubog ka talaga sa putik. Kasi sa Japan, kung ayaw mong gumawa ng masama, ang boss mo obligahin kang gumawa ng masama para lang kumita yung bar. Gusto nila marami kang girlfriend. Gusto nila lasing ka lagi. Kailangan doon, wala kang pakiramdam. Bagamat wala akong magawa kasi nga nasa isip ko nung kailangan kong buhay ng pamilya ko at I have no choice. Nandun ako sa Japan. Isang araw, habang kasama ni Romel ang isang babae, ay napatawag siya sa kanyang asawa at biglang inagaw ang phone sa akin at ang sabi, nga, parang nakikipag-bargain siya kay Mrs. Parang binibili niya ako sa Mrs. ko. Bagamat nalaman ni Teresita ang mabigat na katotohanan sa sitwasyon ni Romel, ay agaran naman silang nagkausap tungkol sa nangyari. Pag kami, nagtampuhan, may usapan kami na hindi nagkaunawaan, humihingi siya sa akin ng tawad. Huwag kang mag-alala, pera lang yan at kikitain mo pa rin yan. Sabi nga niya, iintindihin kita, ngayon lang yan kasi nandiyan ka.
Pero pag umuwi ka ng Pilipinas, dapat wala na yan. Tinupad ni Romel ang pangako niya kay Teresita na magpakatino. Nakakuha ng trabaho si Romel bilang musician sa Hong Kong at kinuha ang kanyang pamilya. Subalit, bagong suliranin naman ang kanyang kinaharap na sumubok sa kanilang relasyon nang magkaroon ng sakit sa puso si Romel. Ang binigay sa akin ng doktor, Panadol. Pero nung tinitingnan ko ang balat ko, purple na, yung bang nangingitim na siya, hindi siya nagpupula. Sabi ko, Lord, mamamatay niya yata ako. Sabi mo, magpapastor ako. Nung nagkasakit, siguro yun din ang kasagutan dun sa panalangin ko na kailangan niyang maranasan na mayroon pala siyang asawa. Dito na nagsimulang magbago ang pakikitungo ni Romel kay Teresita. Naranasan na nakahawak siya sa kamay ko, maglalakad kami, nakaupo kami, mag-uusap, na ayun, makipag-usap siya sa akin. Noong that time kasi hindi yan siya makipag-usap. Pag nakipag-usap ako sa kanya, sasabihin niya, wrong timing, tapos pagod siya. Pag mamasyal kami, laging uuwi kasi pagod, gusto magpahinga. Makalipas ang ilang araw, nang makabalik si Romel sa kanyang doktor, ay sumailalim siya sa isang heart stent operation upang matanggal ang bara sa kanyang puso. Matapos ang nasabing operasyon, ay mas napabuti na ang kalagayan ni Romel at tunay ngang nagbago na ang kanyang puso sa kanyang asawa at pamilya. Dati-rati, dahil busy ako sa church, hindi ko nahahawakan ng kamay ng asawa ko. Simula nung magkasakit ako, hindi na kami nagbibitawan ng kamay. Nung gumaling na siya mula noon, nakita yung pagbabago. Lagi pa rin kami namamasyal, naghahawak ng kamay, nag-uusap, tapos nagpipray kami together, lalo na sa mga bata, nakipag-usap na rin siya. Dahil sa mga pinagdaanan ni Teresita at Romel, naging malalim na ang kahulugan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay makulay, yun ang nagbubuklod sa amin ng Panginoon. Dahil dyan ay hanggang ngayon magkasama kami at masaya ang pamilya namin. Grabe, hindi ko ma-imagine yung pinagdaanan nilang mag-asawa. But you see, nung pumasok talaga si Lord sa buhay nila, kasi pwedeng nag-church, pero hindi naman pala talaga surrendered kay Lord yung ating puso and all that. But the moment God became real in their lives, wow, na-restore yung marriage nila. That is such a miracle considering everything that happened. May I buy your husband pang nangyari, di ba? But makikita natin, yes, marriage is hard, marriage is faced with different temptations, but when God steps in, when we allow God to be Lord of our marriages, miracles really do happen. That's true, Sonja. When we allow the Lord to be the anchor of the marriage, the anchor between a husband and wife, then He will always set that in order. But I just want to remind, even if you're serving God, even if you're serving in the church, kailangan meron ka rin priorities. Hindi pwede yung buong time mo sa church na God doesn't want that either. You know, you need to allot time for your wife, for your kids. Kailangan po may balance ang ministry. And if you're watching right now, perhaps nakaka-relate ka kay Romel na that too was your issue or is your issue. Na, you know, you give in to the flesh. You can submit that to the Lord. Today can be the day that the Lord will set you free, especially if you invite Jesus to be your Lord and Savior. If you want to do that right now, then pray with us this prayer. Just say, Dear Jesus, Lord, I know my weakness and you know it better than I do. And so, Lord, gusto ko na talaga magbago. I come before you, Lord, and I humble myself. I acknowledge, Lord, all the sins that I have committed against you, against my family, Lord, against my friends, against my wife, Lord, and I come to you asking you to forgive me. Lord, I want to turn my back on my life of sin and walk the path that you have ordained for me. So right this moment, Lord, I ask you to forgive me, Lord. Cleanse me, Lord God. I want to turn a new leaf. And I invite you now, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will lead me in the way everlasting, to be the God that will journey with me every step of the way, that I can live a life that truly is pleasing to you. Thank you for loving me. Thank you for dying on that cross to pay for all of my sins.
And you did that, Lord, while I was still yet a sinner. What a great gift, full of grace, overflowing grace. I received that precious gift now. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Sumabay ka ba sa aming dasal at taos-pusong tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? If yes, ngayon ang simula ng buhay mo tungo sa landas ng pagbabago. Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. At ang buong kalangitan ay nagdiriwang dahil sa inyong importanteng desisyong ginawa. Kaya balita mo naman kami, kapatid. Please text yes or chat with us now. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text yes, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Ba malalaman kung siya na ang tugon sa panalangin mo? Hello everyone, I'm Rain Matienzo and I'm inviting you all to watch CBN Asia's Holy Week special, Tugon. In this story, I'm a honey seller praying and waiting for God to give me my own honey. Paano sasagutin ni Lord ang aking prayer at isusulat ang aking love story? Abangan mo yan sa GMA. Gabi-gabi po ako naiyak, nagdadasal. Na sana po gumaling na po ang anak ko. Dahil walang-wala po talaga kami kahit piso. Hindi ko po kung saan po kami kukuha ng pera. Masakit para sa inang si Ria May na makitang nahihirapan ang kanyang bunsong anak dahil sa ubo, sipon at mga rashes nito sa mukha. Noong gabi po, napuyat na po ako kakaiyak po ng aking anak dahil nga po sa nararamdaman niya. Dagdag pasalin pa ang sabayang pagkakasakit rin ng kanyang panganay na anak. Naiyak din ko dahil inuubo, sinisip po. Hindi po sila makahinga, nahihirapan po sila. Gustuhin man ni Ria May na ipagamot ang mga anak. Wala siyang magawa dahil kapos sila sa pera. Kahit pamasahe patungong health center ay hindi nila kaya. Hindi kasi sapat ang kinikita ng kanyang asawa sa paggawa ng hollow blocks. Tulad po kahapon, kita lang po ng asawa ko, 300 po. Binili ko po ng bigas at ulam, wala na po. Hindi ko po alam kung saan po ako kukuha ng pera pang paggamot sa kanila. Minsan po nagdadasal na lang po ako na sabi ko po, Panginoon, tulungan niyo po kami. Dahil po walang-wala po talaga kami. Tinugon ng Diyos ang panalangin ni Ria May nang magtungo ang team ng Operation Blessing sa kanilang bayan sa Tuwi, Batangas. Agad niyang pinakonsulta ang kanyang mga anak. Sa 2 years old na bata, mukhang upper respiratory tract infection na most probably viral lang. So binigyan ko lang din siya ng cetirizine drops. And then, para dun sa kapatid niya, 3 months old, ang aking hinala ay ito ay seborrheic dermatitis or atopic dermatitis. So, mga kondisyon yun sa balat ng isang bata na posibleng dahil sa sobra ng mga oil glands sa kanilang mukha. Binigyan ko siya ng isang mild na cream na steroid para ipahid doon para mawala yung pula doon sa kanyang mga pisngi. Pero kailangan i-maintain lang din ang hygiene. Nabigyan din ng libreng mga gamot at vitamins ang mga anak ni Ria May. Napanatag po ang loob ko dahil po sa dumating po na tulong na Operation Blessing na mabibigyan na po ng gamot po yung mga anak ko, mapapairam ko na po. Hindi na po ako mahihirapan kung saan po ako kukuha ng pambiling gamot. Salamat po. Katulad ni Ria May, marami sa mga residente rito ang walang kakayanang magpadoktor dahil sa kahirapan. Tugon sa kanilang pangangailangan ang mobile clinic ng Operation Blessing. Nagkaroon ng libreng medical at optical check-up, libreng bunot ng ngipin,
at libreng mga gamot para sa mga residente. Naging posible ang lahat ng mga ito dahil na rin sa pakikipagtulungan ng Citicorp Renewable Energy Corporation sa Operation Blessing. Ginagawa po namin ito, alayan dun sa mga adhikain nga din po namin, no? And we also want to make sure na one of the areas which is health is already being covered. So that's why tinap din po namin yung Operation Blessing. Any company or corporation ay pwedeng makipag-partner sa Operation Blessing pagdating sa kanilang iba't ibang mga corporate social responsibility projects. They can support us by sponsoring the cost of the project or by partnering, engaging their employees or even giving us in-kind donations. Pwede ka ring maging daluyan ng pagpapala para sa ating mga kababayang nangangailangan. Sa pamamagitan ng inyong suporta sa CBN Asia, ating maipagpapatuloy at mas mapapalawak pa ang mga medical missions at mobile clinics sa buong bansa na hatid ay libreng serbisyong medikal para sa ating mga kababayan. Hindi lamang serbisyong medikal ang naipagkaloob natin sa ating mga kababayang kapos sa Tuwi, Batangas, kundi naipadaloy din natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Salamat Citicorp Renewable Energy Corporation at ginawa niyong CSR o Corporate Social Responsibility beneficiary ang Operation Blessing. At salamat din sa inyo, our faithful partners and donors. Because of your monthly giving to CBN Asia, we can reach more places and help more people. Dahil sa ating sama-samang tulong, panalangin at sa grasya ng Diyos, maraming buhay ang nababago. You can also sponsor one mobile clinic outreach activity gaya ng ginawa ng Citicorp. Sponsor our feeding program or one-week medical brigade. Be a CBN Asia partner now. Call 8737-0700 or you can scan our QR code flashed on your screen to send in your donations. God bless your generosity. Sa buhay, minsan o madalas nalilihis tayo ng landas. Kung minsan naman, nawawala tayo sa landas dahil sa ating mga kasalanan o pagkakamali. Ganun pa man, lumapit tayo kay Jesus. Humingi tayo sa Kanya ng lakas para maituwid ang ating buhay tungo sa landas ng pagbabago. Ang sabi nga sa Psalms 23 verses 1-4, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y Kanyang inaakay. Panibagong kalakasan, ako'y Kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong pamalo, ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. I like that line. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan. So we can give Him all the glory. Yan ang purpose ng ating buhay, to glorify God. Amen! At dito po nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Tune in again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Having no career, no deadline, no friends, lahat-lahat yon I had to adjust to. Minamata-mata yung pagiging housewife ko. Nagkaroon ako ng parang self-pity. Nung narinig ko yun, gumuho na yung mundo ko. Umiyak ako ng umiyak. And then at that time, doon ko na-realize, Lord, kailangan kita. Nagkaroon ako ng galit sa kanya sa loob ng 7 taon. Palaging pinapaalala sa akin na magpatawad ka. Dahil pag hindi ka magpatawad, wala kang kapayapaan.